Maglilinis ako ng mga maruruming tuna box. Tara, samahan nyo ako. Matapos ang sunod-sunod na order ng ating mga suki, magmula sa pag-pick up nito o pag-walk-in, pag-deliver natin sa palengke, lang ko, 25. Sige. Okay, thank you. At first time sa kasaysayan ng Tambok Agricultural Farm na mag-deliver tayo sa SM Sorsogon, ay oras na syempre para linisin ang mga lalagyan. Ganyan po pala kadami ang lilinisin kong mag-isa. Okay, so andito tayo sa loob ng ating greenhouse. Na-sold out na ho, 3 weeks ago pa yung ating mga lechugas. So, ang gagawin natin ngayon is lilinisin natin yung mga tuna boxes. Isa sa mga tips para gumanda ang tubo ng mga lechugas is dapat lilinisin natin. So, pakita ko sa inyo kung ano na itsura ng ating greenhouse. Okay, so ito ho yung current status ng aking greenhouse. So makikita nyo ay talagang simot na ho tayo. So 3 linggo na ho tayong walang benta dahil naubos na po nila. So meron tayo dito 3 cups na available pero hindi ko na ho siya ibebenta dala ng late na ho siya sa maturity pero maliliit pa rin mga dahon. So ito nakaraan ay nalinis ko na ho to. So gumagamit pa rin tayo at least used na nutrient solution. Okay, so ano lang naman to, 2 beses ko lang ginagamit. After the 3rd time ay dinidilig na ho natin sa mga halaman na nagamit na. So malinaw pa rin naman ho yan. So sayang naman ho kung 1 beses lang. So yan ho yung itsura ng greenhouse natin. Then ito naman yung tuna box na kailangan nating linisin. So yan, madugo ho yan. Okay, so ito ho yung tuna boxes na kailangan nating brushin at linisin. May mga ano kasi dito, may mga lumot na kumakapit and madumi na ho siya. So as usual, gaya ng mga dating ginagawa ko, na after ng harvest ay lilinisin din natin kaagad-agad. Okay? So marami to at medyo matrabaho to. Matapos kong ipaliwanag sa inyo ang mga dahilan kung bakit natin kailangan itong linisin, ay agad-agad ko nang sinimulang ayusin o ikamada ang mga lalagyan. At pagkatapos niyan ay nagigib na rin tayo ng tubig dito sa aming poso. Okay, so may ano ko dito, detergent powder. So ilalagay lang natin dito. Then, shake. Itaas muna natin yung mag-gas. Then, lagyan pa rin yung tubig. Then, of course, yung brush. Okay, so ganito lang naman lagi. Nagawan ko na ito ng video before. Recap lang tayo. Kailangan linisin natin itong mga tuna box na to. Tulad nito, yan, yung mga mancha. Tignan nyo yan. So mga stain, ito yung dahon na nalaglag tapos nabulok na, then nagmancha na siya. After ng mga days, lalanta siya, parang matutunaw siya into liquid, then ito na ho yan. Ipaprush na natin maya-maya. Okay, so una muna natin gagawin, basahin na muna natin. Okay. Kaya ang ginagawa ko dito, para hindi masyadong mabigat, may batch siya siguro 4 o 3 na tuna boxes na nililinis ko para hindi naman masyadong makakapagod. Kasi inipon mo lahat, mapapagod ka, madidrain ka, parang tatamarin ka. Medyo marami na nga to, pero buti na lang yung mga last week is sinimula ko lang mag-release, kaya hindi na gano'ng karami yung nilinisin natin mamaya ka na. Matrabaho sa totoo lang ang ginagawa ko. Hindi man kasi madaling tanggalin ang mga lumot na dumidikit dito sa styro box. Ang magagawa ko na lamang ay at least mabawasan natin ang mancha na nakadikit sa styro. Okay, so na-brush na natin. Yung halos matagal din tayo nag-brush. May mga stain talaga na hindi matatanggal katulad nito. Ayan. Ang dahilan ho niyan is that nababad yung styro dun sa nutrient solution. And then nabilad pa ng araw, kaya nagkakaganyan. So, check ito mga stone rocks. Pero hindi siya talaga 100% na matatanggal because nasipsip na ng styro pa. Kung i-rate ko kung alin ang mahirap kuskusin, siguro ang top 1 para sa akin na mahirap kuskusin ay yung mga butas. Okay, so once na na-brush na ako natin is babandawan na ako natin. Ganda lang ako. Close lang ako. Okay, malinis na ako siya. Hindi naman siya 100% na malinis. At least natanggal na ako natin. Papa-drain na lang ako natin. Okay, so ganun yung setup. Banlaw, brush, then bandaw ulit. So marami-rami pa ho yan. Okay, so same na ng principle, basta malinis lang lahat. Okay, so yeah, panoorin nyo na lang ako mamaya-maya. 15 butas po kasi yan na kailangan mo kuskusin isa-isa. So hindi lang po ito basta kusot lang.
Siguro aabutin ka ng 5 hanggang 10 minuto kada isang butas para at least ito ay mawala ang mga lumot. Then ang pinakamadali para sa akin na kuskusin ay yung labas ng lalagyan. So, matapos natin tiyagain kuskusin ang lahat ng mga maduduming tuna box, ay oras na para badlawan ang huling lalagyan. Okay, tapos na finally ang huling tuna box natin nalinis. Papatuyuin na lang natin yung mga nilamhan natin mga tuna box. So tamang-tama, tirik ang araw, enough na yan para matuyo agad. Kung okay na, ay agad na natin itong nilagay sa loob ng ating greenhouse upang matuyo. Okay, so ito na ho lahat ng mga tuna boxes na nalinis natin. Okay, yan lang yung ginagawa natin pagkatapos ng harvest. So ito naman yung mga ulingin natin, mga bunot, then mabulok na kahoy. Ayan. So mainit dito sa loob ng greenhouse. So maghintay na lang tayo. Pwede nang i-transplant yung mga pinapalaki pa natin mga lechugas. Okay, so yun lamang po at maraming salamat.